Mga kwentong pambata. Ang ipinagbabawal na kagubatan. Noong unang panahon, sa kaharian ng Selkirk, Scotland, may isang taong ang pangalay Earl kasama ang anak na si Janet, na minamahal niya higit sa ano pa mang biyaya sa mundo. Si Janet ay maganda, mapagmahal at may mabait na puso. Ngunit mahilig rin siyang makipagsapalaran, matapang at malakas ang loob. Sa paligid ng kaharian ay ang kakahuyan ng Carter Hall na gustong-gusto niyang mapuntahan. Pero Ama, hindi pwedeng maupo lang ako at makipaglaro at makipag-usap tungkol sa mga damit at kolorete maghapon. Alam niyo namang ayaw ko noon. Naglalaro ka rin naman ng pamamana, karate at pagbabalsa. Bakit ang pilit mo pumunta sa kagubatang iyon? Pero bakit hindi ako pwede magtungo roon? Kabilang ito sa ating kaharian, tama? Ilang bilyong beses na, Janet! Ang gubat na yon ay engkantado! Ang mga diwata sa gubat ay sinasabing pinaglalaroan ng mga manlalakbay! Anong uri ng mga paglalaro, Ama? Hindi ko alam! Hindi ba ako nakapunta doon eh? Paano kung chismis lang po ang lahat ng yon? Nakita ko ang magagandang ibon sa puno. Pati ang mga batik-batik na usa at iba pang mga hayop na naglalaro sa gubat. Kung may mga diwatang nangiengkanto ng masama, bakit ang mga hayop at ibon doon ay mukhang masigla at masaya? Isa yung kamangha-manghang kagubatan. Hayaan niyo akong puntahan ito, Amang Hari. Walang isa sa ating kaharian sa 3 henerasyon ang nagtungo roon, Janet. Dahil wala sa mga henerasyong yon ang nakakaalam kung bakit hindi pwedeng pumunta roon. Pakiusap, Ama. Gusto kong pumunta doon. Alam niyong walang kwentang pangamba yun. Di niyo ako mapoprotektahan lagi, di ba? Malaki na po ako. Sige na nga. Ikukuha na kita ng mga kasama. Ama, kaya kong pangalagaan ang aking sarili. Hindi ko kailangan ng makakasama. Kung mayroon mang parating na panganib, babalik po ako agad, pangako. Mag-iingat ka. Pangako po yan. Mwah! Kinabukasan, nagtungo si Janet sa kagubatan. Napakaganda nito. Ang makukulay na ibon, malalaking puno, mga paru-paro at mga kristal na bukal. Nang biglang, ang mga puno sa paligid ay nayanig ng husto. Isang halamang baging ang humagupit para kunin siya. Ngunit nagawang makalpas ni Janet mula rito kaagad-agad. Sino ka? At anong ginagawa mo sa kagubatan ko? Ang kagubatang ito'y bahagi ng aming kaharian. Ako dapat ang nagtatanong sa'yo. Sino ka? Ito na ang huling pagkakataon mo, babae. Iwan mo na ang kagubatan pagbilang ko ng 3. Kung hindi, hindi ka na makakatakas. Matatakot sana ako sa'yo kung may tapang kang lumabas at harapin ako. Baliwala ang sino mang nananakot sa akin kung hindi naman siya lumalabas para makipaglaban. Kung ganon, ipapakita ko sa'yo kung anong kaya ko. Nang biglang, ang mga dahon ay naging mababangis na duwende na sumugod sa kanya para umatake. Pero nagawa ni Janet na makaiwas sa kanila. Dumampot siya ng patpat, pinagkiskis ang 2 bato para makabuo ng apoy at tinakot ang mga duwende at lahat sila'y nakatakas. Isa sa mga damit ng duwende ang nasunog. Nakita yun ni Janet. Humakbang siya, kinuha ang munting duwende at tumalon sa may talon para patayin ang apoy. Ayos ka lang ba? Iniligtas mo ang buhay ko. Sinugod kita pero nagawa mong iligtas ang buhay ko. Makinig ka. Hindi ako nagpunta rito para makipag-away. Ikaw at ang mga kasama mo ay pwedeng manatili rito kung gusto mo. Pero hayaan niyo rin kaming mamasyal sa gubat. Gusto ko lang manatili rito at tingnan ang kagandahan ito. Yun lang. Para dyan, kailangan mong kausapin ang aming pinuno, si Duwende Tamlin. Maya-maya, nagkaroon ng kulog. At nagpakita si Tamlin mula roon sa mga puno. Ikaw si Janet, hindi ba? Iniligtas mo ang buhay ng isa sa mga duwende ko. Maraming salamat sa'yo. Ako ang tagapagligtas ng kagubatan. Makakaalis ka na rito. Mapanganib ang gubat na ito. Ikaw ang tagapangalaga ng kagubatan? Kung ganun, kabisado mo ang bawat lugar at sulok nito? Bakit hindi na lang ikaw ang sumama sa aking maglibot dito? Isa pa, mas maganda ang pasasalamat na nararamdaman kaysa sa sinasabi lang, hindi ba? Magpasalamat ka sa pamamagitan ng paggabay mo sa akin. O siya, sige.
Mukhang porsigido ka talaga sa sinabi mong yan. Ikinagagalak kong ilibot ka rito. Sumama ka sa akin. Ipinakita ni Tamlin kay Janet ang nakakamangha at mahiwagang parte ng kagubatan. Isang burol na nababalutan ng asul na bell na para ring nababalutan ng makapal at kulay lila na carpet. Isang lambak na puno ng mga paru-paro. Malaking hawla kung saan mas matamis pa ang awit ng mga ibon kesa sa ibang mga narinig ni Janet noon. Oh, ang gubat ay napakaganda at habang tinitingnan mo ito, mas nananatili ito sa iyong paningin. Mula noon ay araw-araw nang pumupunta roon si Janet at lagi rin siyang sinasamahan ni Tamlin bilang gabay. Sa paglipas ng mga araw, lumalim ang kanilang pagkakaibigan. Ang dalawa ay magkasamang minamasdan ang paglubog at pagsikat ng araw. Magpipiknik sila at mamamangka. Nagtatawanan sila at nag-aaway. Sa ilang buwang pagkikilala at pagkakagustuhan sa isa't isa, naramdaman nila ang magandang sibol ng pag-ibig. Pero laging nararamdaman ni Janet ang lungkot kay Tamlin. At sa araw na ito, mas tumindi ang kalungkutan niya kaysa dati. Tam, anong problema mo, mahal ko? Bakit napakalungkot mo ngayon? Mahalaga rin pala sa'yo ang nararamdaman ko. Dahil mahal kita. Kaya ba hindi mo man lang ako tinanong nitong mga nakarang araw tungkol sa akin o sa buhay ko? Kung paanong napunta ako sa miserabling kalagayan bilang tagapangalaga ng gubat ng Reynang Duwende? Hindi mahalaga sa akin kung ano ang nakaraan mo. Pero pakiusap, sabihin mong nangyari. Pero mahalaga sa akin kung sino ako. Hindi mo ako pwedeng mahalin, Janet. Hindi na tayo dapat pang magkita. Pero bakit mo nasasabi yan? Alam mo bang dati rin akong isang tao? Ano? Namatay na ang mga magulang ko simula pa nung bata ako. Ni hindi ko na nga sila maalala. Ipagpaumanhin mo, Tamlin. Inampon ako ng aking lolo. Lumipas ang taon at pumunta kami sa gubat na ito para mamasyal. Kasama ang ilan niyang kaibigan at mga apo nila. Pero habang naglalakad kami sa gubat, bigla na lang nakaramdam ako ng pagod at bumagal ang paglakad ko. Hindi ko alam kung kailan. Hindi ko alam kung saan ako nakatulog. Nang magising ako, ay nasa kakaibang lupain na ako. Sa lupain ng Reynang Duwende. At ang anyo ko ay nabago. Nang ganito. Ninakaw niya ako nung ako ay nakatulog. At simula noon, hindi ko na alam kung ilang siglo na ang nagdaan. Pinoprotektahan ko ang kagubatan sa araw. At sa pagsapit naman ng dilim, bumabalik na ako sa engkantong lupain ng Reynang Duwende. Mahal din kita, Janet. Pero ikaw at ako ay hindi pwedeng magsama. Hindi ko ito mapapayagan. Anong magiging buhay mo sa akin, Janet? Ako bilang isang duwende at bilanggo ng engkantada. Wala na bang paraan para maputol ang sumpa? Mayroon pang paraan. Isang pagkakataon na minsan lang darating sa buong buhay natin. Sabihin mo kung anong kailangan kong gawin. Ipangako mo na kahit hindi man ito gumana, ay hindi mo ako makakalimutan, Janet. Tamlin, huwag mong idikta ang laman ng puso ko. Mahal kita at wala akong pakialam kung isa kang tao o duwende. Patuloy ako makikipagkita sa'yo kahit sa ganitong paraan tayo magkita sa buong buhay natin. Pero oo, gusto kitang mapalaya kung posible ito. Mapasa akin ka lang. Sabihin mo kung paano. Ang pagsapit ng bagong buwan ng Samhain ay napakahalaga. Dumarating lang ito sa loob ng 100 taon. Lahat ng engkantado mula rito ay maglalakbay sa mundong iyon. Kailangan mong makarating sa gitnang daan ng gubat sa ating gabi at maghintay sa lupon ng mga engkantado. Darating sila na nahahati sa 3 pangkat. Hayaan mong makaraan ang unang 2 pangkat. Nandun ako sa pinakahuling dadaan, sakay ng puting kabayo na may gintong bilog sa aking kilay. Dapat kang pumunta sa akin, hilahin ako sa kabayo at hawakan ako. Ano man ang mangyari sa akin ay wag na wag mo akong bibitawan. Yun lang at mapuputol na ang sumpa. Gagawin ko yun. Nang sumunod na gabi, nagpunta si Janet sa may gitna ng daan malapit sa gubat at naghintay ron. Pagsapit ng hating gabi, narinig niya ang mga yabag ng kabayo at ang unang pangkat ng mga engkantado ay paparating na mula sa malayo. Dumating ang pangalawang pangkat. Hinayaan din ni Janet na makadaan sila. Pero napagtanto niya na napakabilis palang tumakbo ng mga kabayo. Walang ibang paraan para maabutan niya ang kabayo ni Tamlin.
Kaya, umakyat siya sa puno at kumapit sa matibay at malambot na sanga. Nang dumating na ang pangatlong pangkat at nakita na niya si Tamlin, sinempohan niya ng tama ang pagtalon niya. Tiyak niyang maiaangat si Tamlin mula sa kabayo bago pa ito makatawid sa gitna ng daan. Ang reynang duwende ay nakita ito. Tamlin, lapastangan ka? At ikaw, babae? Paano naman magmamahal ang tao ng isang duwende? Lumayas ka. Walang pinipili ang pag-ibig. Ganon. Tingnan natin kung gaano kalakas ang pag-iibigan yung dalawa. Ginamit ng reynang duwende ang mahika at ginawa si Tamlin bilang isang malagkit at madulas na bubuli na muntik nang mahulog sa kamay ni Janet. Pero nagawa pa rin niya itong mahawakan. Tapos, ang reynang duwende ay ginawa naman siyang matapang na ahas na dumudulas sa katawan ni Janet. Pero nahawakan pa rin niya ito. Ginawa ng reyna si Tamlin na nagliliyab na baga. Sumigaw si Janet sa sobrang sakit. Pero hindi pa rin niya ito binitawan. Kung ito lang ang pagkakataon ko para mapalaya siya, gagawin ko ang lahat para masigurong makakalaya siya. Umiyak si Janet dala ng matinding sakit. At nang ang mga luha niya ay pumatak sa baga, tumigil ito sa pagliyab. Anong nangyayari? Bakit ayaw na nitong umapoy? Ang luha ng tunay na pag-ibig. Walang anumang kasamaan ang makakatalo rito. Ikaw ngayon ay natalo na, Reyna. Nagwagi ang aking si Janet at ang pag-ibig niya. Paano mamahalin ng isang tao ang isang duwende? Reynang duwende, tatanggapin kita sa kagubatan ng aking kaharian. Pero pwede ba tayong maging magkaibigan kesa maging magkaaway? Ang mga tao at ang mga duwende? Ang ideya ng pakikipagkaibigan sa mga tao ay tila isang napakahirap na maatim para sa reynang duwende. Bigla na lang siyang umalis at hindi na ito bumalik pa. Sina Janet at Tamlin ay ikinasal din pagkatapos at namuhay sila ng masaya habang buhay. Sa pagkawala ng reynang duwende, ang mga tao sa kaharian ay hindi na natatakot mag-camping at mag-picnic sa gubat kasama ang mga anak. Pero ang pinakamadalas pa ring bumisita sa gubat ay sina Janet at Tamlin.